Hello guys! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay para sa mga BMBE registered taxpayers. Kapag sinabing BMBE registered taxpayers, isa sa mga benefits ng business owner ay exemption sa income tax. Kaya ang binabayaran lamang ng mga BMBE registered taxpayers ay itong quarterly percentage tax. Sa isang taon, merong 4 quarters. Nasa 3rd quarter na tayo ngayon. Nung mga nakaraan, meron naman na akong mga tutorial videos kung paano mag-file ng quarterly percentage tax. Ang papakita ko na lang ngayon ay for the 3rd quarter. 2025. Ito pa lang payment period, kung bakit nilagay ko dito yung payment period. Kapag nagbabayad sa online, kailangan i-indicate yung period. Yung iba, nagkakamali. Yung nilalagay nilang period ay yung deadline. Kaya nagkakamali ng payment. Pag mali ang nailagay na date, mali yung doon. Walang papasok na payment sa iyong na-file na quarterly percentage tax. Magkakaroon ka ng unsettled amount doon sa iyong quarterly percentage tax. Kaya, kailangan pumunta pa sa BIR para magpa-correct ng information. Kailangan mo pang gumawa ng sulat. Lalagay ko na rin yung deadline. July 25, 2025. October 25, 2025. January 25, 2026. Ito palang percentage tax na sinasabi kong 3% ay applicable sa mga taxpayers na ang line of business ay exempt from value-added tax. Meron kasing ibang other percentage taxes. Doon sa 2551Q, merong table doon ng other percentage taxes. Itong aking taxpayer ay online shop. Kaya ang kanyang ATC ay PT010. Okay. Punta na tayo dito sa EBIR forms. Dapat mag-download ng BIR forms 7.9.5.0 kung bago pa lang mag-file, kung bago pa lang nag-register sa BIR. Ang aking taxpayer ay matagal nang registered sa BIR, kaya meron na akong profile dito. Ang kanyang line of business ay online store. Kung bago ka palang gagamit ng EBIR form, kailangan mong i-encode ang tax identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, pag individual. Ang format ay last name, first name, middle name. Hindi yung trade name. Kapag naman non-individual, name of corporation.
Then, business address na registered sa BIR. Ito ay makikita sa Certificate of Registration BIR Form 2303. Kailangan din ng zip code, telephone number, and active email address para dito matatanggap ang tax return receipt confirmation galing sa ABIR. Dito sa list of forms, select 2551Q version 2018. Then click fill up. Confirm tax identification number. Confirm email. Click submit. Background information save. Click OK. Then click fill up button. Click OK. Ang ating form na ginagamit ay 2551Q version 2018. Dito sa number 1 for the year, click calendar 2025. Itong fiscal, usually ginagamit ito ng mga corporation kasi ang fiscal year ay any month maliban sa December. Yun yung kanyang period covered. Kung ang pina-file ay first quarter, i-click lang itong first. Kung ang pina-file ay para sa second quarter, i-click ang second quarter. Sa ngayon, ang ating ipa-file ay third quarter na ang sakop ng mga buwan ay July, August, and September. Itong number 13, ititik ito kung first time lang mag-file ng 2551Q. Sa akin, pang third quarter na, hindi ko na kailangang i-tick. Dito tayo sa number 14, click from Schedule 1, Item 7. Then, select PT 010. Ayan yung PT 010, person exempt from VAT under Section 109BB, Section 116, 3%. Then, enter ang total sales from July to September, 119,568. Ang tax due ay 3,587. Then, click save. Click validate. Validation successful. Then, i-click itong submit final copy. Click OK. Kapag dyan sa inyo kayo ang gagawa, i-click itong OK para ma-submit online ang BIR Form 2551Q. Sa akin ngayon, hindi ko na siya i-click dahil sample lang ito. Okay? Click cancel. Balik sa main screen. After na mag-file ng percentage tax, wala nang gagawin ang isang BBMBE taxpayer na quarterly income tax kung hindi indicated sa kanyang Certificate of Registration. Nabanggit ko na to dati na yung aking Certificate of Registration ay walang BIR Form 1701Q dahil inalis siya nung nag-apply ako ng BMBE. Pero may mga taxpayers kasi na upon registration sa BIR, hindi inalis ang kanilang 1701Q. Kaya mag-file pa rin tayo para hindi mag-open case. So, ang gagamiting form ay 1701Q version 2018. Click fill up. Click OK. Then, for third quarter na itong aking ginagawa, single proprietor, business income graduated rates. For example, ang birthday ay October 24.
1988. Filipino. Sa number 16, automatic na siya na graduated rates. Then, ang method of deduction is itemized deduction. Dito, sa 1701Q, hindi na kailangang maglagay ng itemized deduction ng expenses. Pwede na natin itong i-file as 0 na lang kasi wala naman talagang income tax ang isang BMBE taxpayer. Sa annual na lang, kailangan mag-file ng annual income tax return with financial statements. Okay? Then, submit final copy. I-click ang OK para ma-submit online. So, hindi ko na siya i-click ngayon dahil sample lang ito. Click cancel. Mag-print ng copy ng tax returns ng 2551Q at 1701Q. Makakatanggap din ng email confirmation sa email na ginamit dito sa pag-file ng EBIR form. Okay. Yung tax due sa 2551Q, maaring bayaran sa bangko tulad ng Land Bank, BPI, Metro Bank, PNB, or pwede din magbayad online through MYEG, Union Bank, Linkbase, pwede din sa Maya. Okay, sana may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Please like and share my videos para marami pa tayong matutulungan ng mga kapwa natin taxpayers. Thank you so much. Bye!